Mga maalam, sa ating mga technician, dapat ipapaliwanag natin maigi ang kondisyon ng kanilang ipinapagawa, ng ating iginawa, at kung tayo ay may napansin sa ating ginagawa or ating ipapalit na pyesa, sa atin man galing o sa kanila. Kapag sa ating galing at alam na natin na yung pyesang ipapalit natin ay sablay, wag na nating ilagay. So pagka sa kanila naman galing yung pyesa, dapat ilagay nating i-remind, ipapayo na hanggat maaari wag nang gamitin yon or palitan. Wala daw warranty yung makina, sila na ang nag-pursue or sila na ang nagdesisyon na ikabit ng makina at aalalayan na lang daw nila yung paggamit. Inaasahan ko mga 1 week pa lang sira na yon. Nung kanilang itinesting yung dryer sa pinagbilan, maganda naman yung tunog, walang langit-ngit. Kinabit namin sa kanyang dryer, may langit-ngit. May nabili akong ganun sa online, sa kilalang online shop, nasayang yung pera ko. So sana mga kamaalam, kayo rin po ay may natutunan sa bidyong ito, at ganun din sa mga kapwa ko technician. Maging matapat po tayo sa ating mga ginagawaan. Kailangan siguraduhin natin ng mga nakakabit ay walang diferensya dahil damay-damay yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung dapat palitan, palitan na. Audio Jungle. So sabi ng may-ari, hindi na raw umandar yung dryer at saka yung washing. So ang ina-expect ko na masisira itong makina ng dryer kasi ano siya, may sablay nga yung makina. Washing hindi makatuan. Ayun, Nangyari yung gano'n. yan nga ang iniisip ng may-ari. Walang masisira sa washing sa ano. Ay sa kanya ay dapat yung dryer lang. So kaya nadama yung washing kasi yung linya ng kuryente ng washing at saka ng dryer magkasama sa isang fuse. So kaya pagka nag short circuit ang kanyang fuse, mawawalan din ng power ang kanyang washing dahil iisa lang ang supply ng kanyang fuse. Pero maaring hindi nasira na tuluyan yung motor kasi tanso siya. Kaya lang every time na mag-iinit siya, mapuputol yung kanyang fuse dahil nga sa naka-protection siya dahil sa kanyang fuse. Yun ang protection niya para tuluyang hindi masunog. So ang laki ng nagastos dito nila kuya. So ito nga, nang tingnan natin, putok yung kanyang fuse. Dahil yung kanya kasing linya, ito yung line 1 at ito yung konekta ng kanyang fuse. Kaya talagang pagka pumutok yung fuse, damay ang kanyang washing. Bali yan po ay original na, Pero gagana ng washing pag nilagyan mo ng fuse. kasi original na wiring to ng itong ng washing. Yan ang kanang original yan na wiring. So kung ano yung dating wiring niyan, yun ang sinunod natin. Ngayon, ang gagawin natin muna, tatanggalin muna natin yung sa washing, sa dryer. Kasi yan ang may diferensya dryer. Dahil pagka yung nagiinit na siya, automatic mapuputol yung fuse. Dalawa ang fuse niyan. Ito may fuse tong
makina, kapag ka hindi naputol yung fuse dito sa kanyang pinaka main, yung fuse ng nitong Dryer. dryer ang mapuputol. Kung hindi niya kayang putulin yung fuse, yung makina ang masusunog. Pero dahil sa siya ay tanso, hindi siya nasunog. Pero hindi naman siguro napito kasi Yun lang ang problema niya kasi yung busing niya nung binili yan, may sablay. di ba dapat yung washing hindi apektado dun sa Hindi po. Washing. Kaya po naapektuhan ng washing. Ito po kasi yung iba yung line. So yun mga kamalam, ipinapaliwanag natin kay kuya na kaya naapektuhan yung kanyang washing dahil ang linya ng kuryente ng dryer at saka washing ay magkasama. So pag pumutok ang fuse, mapuputol din ang linya ng washing kasi pares lang ang linya ng washing at saka ng dryer. So yun ang naging problema, kaya nagulat si Manong dahil hindi na gumana yung washing. Akala niya ay sablay ang trabaho natin at dinamay pa yung kabilang yung kanyang washing. So natanggal na natin yung kanyang pag-aalala dahil nga yung fuse lang ang naging problema. Kaya tinanggal natin yung kanyang capacitor para matesting yan mga kamalam. So yun ang mga kamalam, yung katulad ng sinasabi ko sa inyo nung nakarang vlog na hindi tatagal yung makina dahil sablay yung makina. Dahil nga sa hindi pwedeng yung motor ng dryer, dahil nga sa hindi siya tatagal dahil may parang pinaka factory defect niya, hindi naman pwedeng isauli dahil walang warranty. Yun po, para sa kaalaman din nyo, dapat pag bibili tayo ng mga gamit, lalo na sa mga ganyang makina, mahal pa naman, dapat po ay may warranty kahit mga 1 week lang, para just in case kailangan matesting na natin, alam na natin na dapat ibalik agad. So sayang, ang laki ng nagastos ni Manong dito. Kala nga niya nagdamay yung kanyang washing dahil namatay. So yung pinakita ko nga sa inyo, yung kanyang fuse ay pumutok, kaya damay yung hindi iikot yung kanyang washing. So naayos na natin, gumana yung washing. Talagang shorted na yung kanyang dryer. So yun lang mga kamaalam. pero hindi siya mag-short na po. Halimbawa, gamitin yung washing. Okay lang. Hindi. So, yan lang inanong ko sa iyo. Bakit apektado yung washing? Nag-alala si Manong. So, ano nangyari? Nagamit yung washing. Akala niya nadamay yung washing. So nadamay lang yung connection ng wiring ng kanyang washing, kaya hindi siya gumana. So siguro expected ni kuya nasira din yung makina ng washing dahil sa repair natin. Pero dahil nga po nung bago pa lang po natin gawin to, sinabi ko na sa kanya na diskumpiyado na ako dun sa makina. Gusto ko sanang pabalik, kaya lang wala daw warranty. So pinakabit na lang nila para alalayan. So yun nga, yung katulad ng expectation ko, nangyari na nga. At medyo kinaba si kuya dahil kala niya dadamay yung washing. So okay na po yung washing. Pinalitan lang natin ang kanyang fuse dahil ang line 2 niya at line 1, isa lang ang pinagkokonektahan ng kanyang dryer at washing. So sana sa mga viewers natin, may natutunan din kayo sa ating salamat po. So yun nga mga maalam, sa ating mga technician, dapat ipapaliwanag natin maigi ang kondisyon ng kanilang ipinapagawa, ng ating iginawa, at kung tayo ay may napansin sa ating ginagawa or ating ipapalit na pyesa, sa atin man galing o sa kanila, kapag sa ating galing at alam na natin na yung pyesang ipapalit natin ay sablay, wag na nating ilagay. So pagka sa kanila naman galing yung pyesa, dapat ilagay nating i-remind, ipapayo na hanggat maaari wag nang gamitin yon or palitan. Kaya lang dahil sa hindi na nga pwedeng ipalit yung kanyang makina, wala daw warranty yung makina, sila na ang nag-pursue or sila na ang nagdesisyon na ikabit ng makina at aalalayan na lang daw nila yung paggamit.
So umabot ng 3 weeks, ilang beses din nilang nagamit. Kaya lang ako talaga, inaasahan ko mga 1 week pa lang sira na yon. Kasi nga, hindi maganda yung tunog ng kanyang makina. Ngayon, sabi sa akin ni Kuya, ano daw, alalayan nga lang kanilang pagdadryer. Ibig sabihin, konti lang yung ilalagay. At nung kanilang itinesting yung dryer sa pinagbilan, maganda naman yung tunog, walang langit-ngit. Kaya lang nung kinabit namin sa kanyang dryer, may langit-ngit. So hindi magandang sign yon na na good yung makina. Kasi kaya ko nasabi, may nabili akong ganun sa online, sa kilalang online shop, nasayang yung pera ko. So buti na lang yung makinang binili ko ay para sa sarili kong gamit. Pero kung yun ay para sa customer, syempre mapapahiya tayo doon at mapapaabono tayo dahil wala ring warranty. Yun ang problema sa mga dapat pag may bibilin tayong gamit, makina o ano pa man, dapat talaga may warranty. So yun na nga, sobrang pag-alala ni Kuya dahil akala niya palpak yung trabaho natin. At siyempre, sino ba naman ang hindi mag-aalala? Ang laki ng ginastos mo sa makina. Dahil yung una niyang pinagpagawaan na technician, pinapalitan yung makina bago. Ang problema, nung pinalitan ng makina, hindi pinalitan yung capacitor. Yung dating makina, ang value ng kanyang capacitor ay 2 point something, 2.3 ata o 2.8, parang ganun, di ko matandaan basta nasa 2. Ngayon nung nung bumili sila ng makina, ang nakalagay sa makina ay 5 UF. So hindi pwede yun, napakababa nung capacitor na inilagay para dun sa bagong makina. Kaya ang isa pang napansin ko nga, yung kanyang belo may tagas. So kahit good yung capacitor tapos yung belo may tagas, masisira din yung kanyang makina. So yun ang nagiging problema sa ibang technician. Yung iba hindi natin alam kung sila ba talaga ay manggagawa or may konti lang kaalaman. So dapat para sa ating mga gumagawa, kay baguhan man o batikan, dapat lagi nating chine-check yung mga parts na nakakonekta doon sa papalitan natin. Katulad ng belo. Pag may tagas ang belo, tutulo sa makina, sisirain ang makina. Tapos pag mababa yung original na nakakabit doon sa dryer, mababa yung value ng capacitor, tapos papalitan mo ng bago na mataas ang value ng capacitor, masisira din ng makina. Swerte sana kung yung capacitor lang masisira. So yun ang mga doon dapat nating tatandaan, i-check muna maigi at kailangan ipaunawa natin sa mga nagpapagawa, sa ating customer, kung ano ang mga kahinatnan ng ating trabaho or ng kanilang desisyon. So yun nga sabi ko, hindi ko ina-approve yung kanilang makina dahil nga dapat dun sa makina isole. So dahil nga hindi na nga pwedeng isole, gumastos na sila tapos hindi naman magagamit, nag-decide sila na ipakabit na at aalalayan na lang nila. So yun, katulad ng sinabi ko sa iyo, expected ko talaga na hindi tatagal yung makina. So yun, nangyari na. At hindi rin natin mapipigilan yung may-ari na mag-isip ng ibang bagay kasi nga ang ginawa natin ay dryer tapos hindi umandar yung washing nung nasira yung So ngayon nung pinuntahan natin at chinek natin, nakita natin ang diferensya. Hindi sinira ang kanyang washing. Kaya hindi gumana, naputol yung fuse dahil isa lang ang connection ng dryer at ng washing. Iisa lang ang kanilang fuse. Kaya pag pumutok yung kabila,
hindi na aandar yung kabila dahil nakat na yung kanyang power. So yun lang mga kamaalam. At naintindihan naman ng may-ari at sabi nga niya, pagka bumili uli siya ng makina, sisiguraduhin na niya na mayroong warranty. Kasi dapat naman talaga may warranty kasi nakakaawa yung mga nagpapagawa. Naghahanap buhay ng todo-todo, nagpapakahirap tapos mapupunta sa wala yung kanilang pinaggastusan. Yung unang paggawa niya dun sa manggagawa, malaki ginastos niya. Plus yung nagpagawa sa atin, syempre nagbayad din siya. Nakakahinayang at ano talaga, nakakaawa naman na kaya nga sinabi ko sa kanila yung totoo na hindi pwede talaga yung ganong makina. Kaya lang talagang ganon at hindi na nila pwedeng isoli dahil walang warranty. So ngayon na dapat may warranty ang kukunin nila. So sana mga kamaalam, kayo rin po ay may natutunan sa bidyong ito at ganon din sa mga kapwa ko technician. Maging matapat po tayo sa ating mga ginagawaan at kung talagang meron pang mga sira na dapat ayusin ay ayusin na kasi kung ang pinagawa sa atin ay ganito tapos meron pa palang pwedeng sira at hindi natin pinalitan, madadamay yung ating trabaho. At pag nadamay yung ating trabaho, ang magiging suma total nun back job pa rin kahit hindi mo naman pwedeng sabihin hindi mo kasalanan dahil hindi mo ni-repair yung iba pang sira. Dapat kung ano yung sira, i-repair. At kung meron pang possibility na meron pang mga maging dahilan ng sira, panibagong sira, dapat i-repair na. Kasi ang sisi nun sa atin din isisisi yun eh. Dahil hindi mo chinek. Hindi mo chinek yung belo, hindi mo chinek yung capacitor. Tapos pinalitan mo lang ng makina. Di ano mangyayari nun? Sisirain niya talaga yung makina. Magagalit yung customer. Kaya dapat tayong mga technician, i-check natin yung ano na yan, yung mga bagay na yan. Kailangan siguraduhin natin ng mga nakakabit ay walang diferensya dahil damay-damay yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung dapat palitan, palitan na.